Good morning ulit, magandang umaga po sa lahat. Welcome to my channel, OG De Leon po. Welcome sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Ngayon po ay babasahin natin ngayong Sunday po. Sunday ngayon, June 28. Ngayon po ay babasahin natin ang Psalms o awit ng 112. Verse 100, chapter 112, buong chapter po siya ang ating babasahin ng 112. Ito po, umpisa na po natin basahin ng 112. Verse 1, sabi dito, may pamagat po pala itong mapalad ang mabuting tao. Sabi po dito. Verse 1, mapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang, taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Yung kanyang mga kautusan dito sa kanyang salita, dito sa ating binabasang Biblia ay mapalad daw tayong mga sumusunod sa kanya, yung mga pinag-uutos niya na wag nating dapat gawin, yun na yung unang-una na yung wag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga gawa ng tao, At yung wag kang papatay, 'di ba? Yung mga ganyan. Wag kang magnanakaw, yung mga ganong mga kautusan, Maging matuwid tayo, sumunod tayo sa kanya, manalangin at sambahin ng Diyos na iisang Diyos lamang, at tatanggapin ng buong puso't kaluluwa ang kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kanyang mga pinag-uutos, Sabi pa dito sa verse 2, ang kanyang lipi magiging dakila, pati ang angkan ay may pagpapala. Lahat, kanyang lipi at ang kanyang angkan ay may pagpapala palagi. Kumbaga hindi mawawalan, dahil tayo sumusunod sa Diyos, dahil tayo nagpupuri sa Diyos, dahil tayo ay lumalapit ng totoo sa Diyos, taos puso at kaluluwa, buong puso at kaluluwa, ay tayo ay kanyang pagpapalain. Sabi sa verse 3, magiging sagana sa kanyang tahanan, sabing ganyan. Pagpapala niya ay walang katapusan. Ulitin ko lang, verse 3, magiging sagana sa kanyang tahanan. Pagpapala niya ay walang katapusan. Diba? Napakaganda, diba? Maging sagana sa kanyang tahanan, sa ating mga tahanan, magiging sagana raw tayo. Tayo mga mabubuti na lumalapit sa Diyos, na sumusunod sa kanyang mga utusan, pagpapalain niya, pasasaganahin niya ang ating mga tahanan, Pagpapala niya ay walang katapusan, 'di ba? Napakaganda, 'di ba? Walang katapusan ang kanyang pagpapala dahil tayo sumusunod sa kanya, dahil tayo sumasamba sa kanya, nagpupuri sa kanya, 'di ba? Tayo gumagawa ng kabutihan sa Diyos at sa ating kapwa, 'di ba? Kaya patuloy ang ating kasaganahan, patuloy ang ating pagpapala. Sabi sa verse 4, ang taong matuwid, may bait at habag. Kailangan mabait nga tayo, nahahabag sa mga totoong mga taong nangangailangan. Tayo'y mahabag sa kanila. Sabi pa dito, ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag, Kahit madilim, magliliwanag palagi ang ating paligid. Dahil sa Diyos, dahil sa tulong ng ating Diyos sa atin. Kung minsan nagkakaroon tayo ng mga maraming problema, suliranin, parang madilim ang ating paningin o ang ating kapaligiran, pero kanya itong pagliliwanagin dahil tayo nagtitiwala sa ating Diyos. Sabi sa verse 5, ang pagpapautang nagiging mapalad. Sabi nga, ulitin ko lang, ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya ay laging tapat. Ibig sabihin, ito yung pagpapautang, kasi sabi rin dito sa salita ng Diyos, bawal tayong magpautang ng may tubo, natutubuan pa natin, lalo na yung mga sobra magpatubo, kasi nangangailangan na nga siya,
hirap na nga siya sa buhay. Dinagdagan pa natin yung kanyang suliranin, yung kanyang problema, dinagdagan pa natin yung kanyang utang. 'Di ba na babayaran lang niya yung halagang inutang niya, pero dahil sa ito'y nadagdagan, ito'y lalo siyang mahihirapan sa pagbabayad, lalo na kung ito'y hindi niya agad na nabayaran, hindi ba? Ito'y magpapatong-patong ang tubo, lalo siyang mahihirapan. Kawawa, hindi ba? Kaya dapat kung tayo magpapautang, kung magkano ang kanyang inutang 5,000, okay, ibalik mo na lang sa tamang oras o tamang araw na sinabi mo, kahit wala ng tubo. 'Di ba napakaganda sa damdamin? At siyempre yung pinautang mo rin matutuwa din siya at magpipilit siyang bayaran iyon kagad kasi wala naman siyang tubo. So babayaran niya yun kagad. Sa susunod makakautang pa siya ulit, 'di ba? Tapos yung sabi nga dito kung sa hanap buhay siya ay laging tapat sa hanap buhay, 'di ba? Lalo na sa anumang klaseng hanap buhay dapat tayo maging tapat. Lalo-lalo na yung mga nagtitinda, 'di ba? Yung iba ay nagtitinda na nga tinataasan pa o yung timbangan may daya pa, hindi ba? Kahit sa trabaho, nandadaya rin, 'di ba? Yung mga ganun, dapat maging tapat talaga tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating ikikilos. Sasabihin dapat tayong maging tapat una sa Diyos at sa ating kapwa. Verse 6, hindi mabibigo ang taong matuwid at di malilimutan kahit isang saglit. Hindi tayo mabibigo sa ating mga balak. Magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang Diyos. No? Hindi tayo malilimutan ng Diyos kahit isang saglit dahil nakatanaw siya sa mga taong matuwid. Kung ano man ang mga ginagawa natin, tinitignan niya tayo, natutuwa siya sa ating mga ginagawa sa kanya, no? Ating mga ginagawa sa kapwa, yung mga sa pagtatrabaho natin o ano man ginagawa natin, walang pandaraya, walang kalokohan, wala lahat. Lagi nakatingin sa atin ang Diyos. Sabi dito, verse 7, masamang balita ay hindi nagigitla, hindi nagugulat sa anumang darating na masamang balita. Matatag ang puso't kay Yahweh nagtitiwala dahil nga tayo nagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo doon sa anumang mga masamang balita, hindi tayo magugulat, hindi tayo mag-aalala, hindi tayo matatakot dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. 'Di ba kagaya ngayon, ah, walang trabaho, maraming nagugutom, 'di ba kung ano-ano na ginagawa ng mga tao. Pero sa ating ginagawa kung hindi naman tayo nanloloko, no, ay magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang Diyos, dahil tutulungan tayo ng Diyos. Hindi tayo nanloloko ng kapwa, naghahanap buhay tayo ng maganda o nagbebenta tayo ng maganda. Tama, walang sobrang dagdag o walang daya sa timbangan, anuman. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, magtatagumpay tayo, no? Ang sabi pa dito, matatag ang puso'y kay Yahweh tiwala dahil nga nagtitiwala tayo kaya matatag ang ating puso, matatag ang ating pagkatao, no? Matatag tayo sa anong mga balita o darating na suliranin sa ating buhay. Itong pandemic na to, pinatatag tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Kaya tayo lagi magtiwala sa ating Diyos, ano? Pasensya na nga po pala kayo dun sa may nakalagay na sampayan, ano, kasi kagabi po ay umulan. Pasensya na po. Ituloy po natin. Magiging matatag tayo dahil kasama natin ang Diyos, dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Sabi sa verse 8, wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Alam na ang mga kaaway, ang mga naninira, babagsak sila dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Dahil Diyos na ang bahala. Diyos na ang bahalang lumaban sa ating laban. Ano? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo mangangamba. Babagsak ang mga kalaban dahil sa ating Diyos. Sabi sa verse 9, nagbibigay sa mga nangangailangan. Pagiging matuwid niya'y walang hanggan. Buong karangalan siya'y itataas dahil nga maganda ang ating ginagawa, marangal ang ating ginagawa. Matuwid tayo sa paningin ng Diyos sa tao at itataas tayo. 'Di ba laging mapapapurihan ng Diyos, 'di ba? Kasi nakakilala siya sa Diyos, naging matuwid siya, naging maayos ang kanyang pamumuhay.
'di ba? Naging mabuti siya sa kapwa. So laging matataas ang ating Diyos, 'di ba? Pati tayo, 'di ba? Kaya siya nagkaganyan, kaya siya naging matagumpay sa kanyang buhay although hindi man siya gano'n kayaman. Pero tingnan mo ang buhay niya maayos, 'di ba? Hindi kumakain naman sila ng sapat, 'di ba? Nakakabili ng gusto nila, hindi man 'yan mamahalin talaga pero magaganda ang nabibili nila, maayos, 'di ba? Nakakakain ng maayos, nakakapunta sa gustong puntahan, 'di ba? Dahil sa Diyos, dahil nagtiwala tayo sa Diyos, 'di ba? Ginabayan tayo ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kaya tayo'y magtatagumpay at nagtatagumpay. Kung sabi sa verse 10, kung makita ito ng mga masama, sabi, lumalaya silang mabagsik ang mukha, pagkat ang pag-asa'y lubos ng nawala. Doon sa mga gumagawa ng masama, 'di ba, yung kagaya niyan, yung 'pag tayo ay, nasa Diyos na, 'pag tayo ay nagshi-share ng mga salita ng Diyos, may mga natututunan na tayo ano, na ibabahagi natin 'yan sa ibang tao. Alam niyo ba sa pagbabahagi niyo niyan, minsan yung iba hindi natin nakikita 'no, na masama pala yung loob nila dahil nasasabihan natin sila. Pero ang sinasabi naman natin ay ang salita ng Diyos, sumasama ang kanilang loob sa'tin, 'di ba? Kumbaga lagi silang, tumitingin sa mga pagkakamali natin, gano'n sila. Tapos tayo kinukutya ng ibang tao. "Oh, akala ko ba 'yan, ano, born again Christian 'yan, akala ko pa Christian, bakit ganyan pa?" 'No? Kumbaga parang wala na tayong karapatan na magkamali. Ang tingin na ng iba dapat maging perpekto tayo, pero hindi pa rin tayo perpekto dahil tayo'y tao lamang. Ang perpekto lamang ay ang ating Diyos, 'no? Ang ating Diyos na lumikha, ang ating Panginoong Kristo, sila lamang ang perpekto, hindi tayo. Kahit pa mga pastors ano, nagkakamali rin sila, hindi sila perpekto. Lalo pa kaya yung mga simpleng tao na kagaya ko na nagshi-share ng salita ng Diyos sa inyo ay, wala na bang karapatang magkamali? Nagkakamali po ako, nagkakasala pa rin po ako, ano, lalo na sa mata ng Diyos. Pero pinapanalangin ko rin po palagi na yun nga ay ayusin ako ng Diyos, gawing matuwid sa kanyang mata at sa mata ng tao 'no. Pero talagang kung minsan sasama din ang loob mo, hindi maiiwasan yun, magtatampo ka rin, magagalit ka rin. Kung minsan ay nakakapagsalita rin tayo na nakakasakit sa kapwa ano. Pero pagkatapos naman nun ay pinagdadasal ko, nananalangin ako at humihingi rin ako ng tawad ano, sa aking mga nagawa. Lahat tayo magkakamali't magkakamali. Yun na nga lang, lagi tayong hihingi ng gabay sa Diyos para tayo maging maayos lagi, lalong-lalo na sa ating Diyos, maging matuwid tayo sa Kanya, 'no? Kaya nga tayo laging nagbabasa, kaya tayo nagshi-share, kaya tayo nakikinig ng mga salita ng Diyos, ay para marami pa tayong matutunan, para unti-unti niya tayong baguhin, 'no, sa ating pagkatao, sa ating buhay, 'no. Makita ng ibang tao na kahit papaano unti-unti kang nagbabago. Marami kang ibinago, marami kang inalis na hindi maganda na iyong mga ginagawa nung araw, mga noon, yung halimbawa yung pag-iinom, 'no, yung paglalasing nga araw-araw, yung pagsusugal, hindi ba? O sabihin na natin yung mga pambababae, mga ganyan 'no. Unti-unti mo siyang inalis, unti-unti mo binago ang sarili mo at humingi ka ng gabay, tulong sa ating Diyos. Unti-unti yung nabago at nakita naman yun sa iyo. Yun ay, ipagpasalamat mo sa Diyos, pero kukutyain ka pa rin ng mga taong nasa paligid mo. Sinabi yan sa Biblia, sinabi yan ng Panginoon Jesucristo na sa ating paglapit sa Kanya, maraming, kukutya sa atin, maraming mga nakatingin na mga mata sa isang pagkakamali na, "Oh, kita mo, 'di ba akala ko ba Christian 'yan, o bakit ganyan, nagagalit, o bakit gano'n," 'di ba? Yun yun talaga ang, mangyayari, sinabi na ng Diyos 'yan. Pero yun nga, magpatuloy lang na gumawa ng kabutihan, magpatuloy lang humingi ng gabay sa ating Diyos, magpatuloy lang na magpatuloy, huwag magsawa, 'no? Tuloy-tuloy lang, parang pag-aantay sa ating, mga inaantay na biyaya ng Diyos sa ating mga panalangin at kahilingan sa ating Diyos, mag-antay lang po tayo, magtiis ng konti,
at siguradong ibibigay yun sa atin ng Diyos. Wala pong duda yun, sigurado po yun. Basta matuto tayo magintay, no? At magpasalamat sa kung anong meron tayo. Hiningi natin mas malaki pero maliit ang dumating. Okay lang yan. At least meron binigay ang Diyos sa atin. Antayin natin yung inaantay natin o yung pinanalangin natin sa kanila. Ang iba nga, makikita natin nasa kalsada lang, di ba? Kaya, ayun lang. At basahin ko po ulit sa sa chapter 12, chapter 112 ng awit o Psalms. Sabi dito, pamagat mapalad ang mabuting tao. Sabi dito, purihin si Yahweh, mapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang. Ang taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Pagpapala niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang pagpapautang magiging mapalad. Sabi nga, ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanapbuhay siya ay laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Masamang balita ay hindi nagigitla. Matatag ang puso't kay Yahweh tiwala. Wala siyang takot, hindi mangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Nagbibigay sa mga nangangailangan. Pagiging matuwid niya'y walang hanggan. Buong karangalan siyang itataas. Kung makita ito ng masama, lumalaya sila, mabagsik ang mukha, pagkat ang pag-asa'y lubos ng nawala dun sa mga taong masama ang ginagawa. Tayo, patuloy tayong pagpapalain ng Diyos dahil patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya at lumalapit sa Kanya. Salamat pong muli sa umagang ito, sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading ngayong umagang ito. At samahan nyo po ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Yes, Lord, tayo magsiyoko, ihanda natin ang ating puso sa pakikipag-usap na naman sa ating Diyos na lumikha. Yes, Lord, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Holy Spirit. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Una, Lord, sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na aming nabasa, Lord. Binigyan mo na naman kami ng isang pag-asa sa aming buhay upang makarinig ng iyong mga makapangyarihang salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa aming mga nabasa at narinig, Lord. Pinatatag mo na naman po ang aming pananampalataya at ang aming mga buhay. Binigyang pag-asa na naman sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan at mga pangako sa amin, O God. Kami mag-aantay at lubusang magtitiwala sa iyo, Kadigat. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat, O God. Dahil patuloy mo kaming iniingatan, pinalalakas, binibiyayaan at pinagtatagumpay, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tunay nga, Lord, tunay nga na napakabuti mo sa lahat ng tao, sa lahat na totoong lumalapit sa iyo, sa lahat na totoong nagtitiwala, sumasampalataya sa iyo, Lord, ng buong puso at kaluluwa. Hindi mo kami pababayaan. Pagliliwanagin mo ang aming mga buhay. Pagpapalain mo kami. Ilalayo mo kami sa mga gawang masama, O God. Pagpapalain mo ang bawat isa, Father God, ang aming tahanan, ang aming buhay, magiging mas maayos, mas magiging itataas mo, O God, ang aming mga buhay. Lalo-lalo na, Lord, kami, Lord, na nasa baba lamang, O God. Alam ko po, we claim it, Father God, na itataas mo ang aming buhay, ang aming mga hanap buhay, O God, ay magiging maayos at matagumpay. 10 ng aking pamilya, O God. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Ganun din ang aming Presidente Duterte, Father God. Ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mabubuting kasamahan, O God, pababa, Lord. Papunta sa aming Mayora Arlene Arcillas, Lord. Pagpapalain mo rin siya at aayusin ang kanyang pamumuno sa aming bayan, O God. Pagtatagumpayin mo rin siya kasama ng kanyang mabubuting mga kasama, O God. Kasama ng scientist, Father God, na nag-iisip ng puro kabutihan lamang at ikaayos ng buong mundo
O God, sa mga nagkakasakit, O God, sa mga virus, Lord. Alam kong pagtatagumpayin mo sila, pati na mabubuting doktor, nurse, mga sundalo't pulis, Father God, mga frontliner na totoong naglilingkod, mga good Samaritan, Father God, na handang tumulong kahit na sila'y kapos din, Father God, pero tumutulong sila dahil yon sa inyong kabutihan at pagmamahal, O God. Hinihipo mo ang kanilang mga puso, hinihipo mo ang aming mga puso at isipan upang tumulong ng kusang loob, ng buong puso at kaluluwa. Dahil yon sa inyo, O God. Dahil po sa inyo, kaya kami nagtatagumpay dahil sa inyo. Dahil kami nakakagawa ng kabutihan, O God, dahil po din sa inyo. Kaya kami nakakatulong dahil po sa inyo. Kaya kami pinagpapala, O God, dahil sa inyo, O God. Ikaw ang aming buhay. Kung wala ka, wala rin ang aming buhay. Walang saysay ang aming buhay. Kaya kami nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin, sa iyong kadakilaan sa amin, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Tunay nga, Lord, na pagtatagumpayin mo na ang buong Pilipinas at ang buong mundo sa labang ito. Sa NCOV na to, sa pandemic nito, alam ko pong tatapusin mo na at lilinisin na muli ang buong mundo. Magiging mas maayos na ang aming pamumuhay. Magiging masaya na, magiging mas masagana na, at magiging tagumpay na ang lahat, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ang pag-asa namin ay sa iyo lamang, O God. Umaasa kami sa iyo. Aasa habang buhay, magtitiwala habang buhay, ng buong puso at kaluluwa. Sasambahin ka namin at pupurihin palagi, O God. Dahil ikaw lamang, Lord, ang aming Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, and Amen, and Amen. Salamat pong muli sa pagsama nyo sa ating Bible reading. Sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po ang lahat ng ating mga videos at i-click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa lahat pang mga video kong i-upload. Salamat po muli. Salamat po. Alam kong pinatatag na naman ng Diyos ang ating pananampalataya at ang ating buhay. Binigyan na naman niya tayo ng pag-asa. Kaya mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. God bless po.